mangrarampa dito ngayong hapon, kundi pati ang mga kontesera na may angking ganda na mula sa ibang planeta. Kakaibang labanan ito ng mga Becky na pumarada sa Miss Gay Pangkalawakan. Kaya planeta. Pero ang ating primera kontesera sa Miss Gay Pangkalawakan ay mayroong dinadaing. Inirereklamo niya ang katunggaling sobra-sobra daw ang pangungutya at panghahamak sa kanyang pagkatao at itsura. Bilang isang person with disability o PWD na ngongo. Ngongo. In short, bully daw si inirereklamo. Ayan, higit naman ang nagrereklamo. Ano naman ngayon, aba? Ngongo man, go, go, go naman! Hindi hadlang kay Barbie ang kanyang kapansanan. Sa anumang contest, siya ay lavern. Pero siya'y nagulangan dahil sa costume na kanyang pinahiram. Nako, yan si Tony. Nangiram ng costume kay Barbie. Paulit-ulit, pabalik-balik, walang binabalik. Parang nanloloko na lang siya. Nakiusap naman siya na babayaran niya si Barbie tungkol doon sa nawawalang costume. Kaso itong si Barbie, ngawa ng ngawa, kawawa naman itong kapitbahay ko, mabait naman itong si Tony. Sa nawawalang costume, ngayong araw, may babalik na kaya o papalitan na lang ng pera? Ayan, ang kabugera. Ayun, yan ang sagot niya sa kanyang mga inggiterang bashers. Well, sabi niya, naiinggit, di ba? Yun ang kanyang panig. Alamin natin ang buong kwento. Barbie, rampa na! Diba? Wow! Day, ninenervyos ako sa sapatos mo. Hindi ka pa ba nadadapa dyan? Hindi naman po. Hindi naman. Opo. Tsaka baka bigyan na kita ng bago, ha? Ay, Kasi, ganyan naman talaga ang buhay ng kontesera. Humihiram na nga lang sila ng mga susuotin nila, right? Pull Tuesday. out, pull out. Pull out bang tawag doon? Ayun. Okay, Barbie, ano ang problema mo? problema ko po kasi yung kaibigan ko, best friend ko po talaga siya sa pageantry. Ngayon, nanghiram po siya sa akin ng costume September 2, 2024. Tapos ibabalik na daw po ng September 30 katapusan. So ngayon, hanggang ngayon, hindi niya na po nabalik. December na po. Yung katapusan yata ang binabalik niya, katapusan yata ng buhay ko. Ako, no? Bakit siyempre? Kasi yung costume ngayon na hiniram niya na hindi pa niya binabalik, ginastusan mo. Yes po. Magkano yung ganong costume? Ano po kasi, yung costume na yun, ayun po yung pinakapanlaban ko po talaga. Kada pageant ko, na malakihan na 20,000, 30,000, ayun po yung pinalalaban ko. Pinagawa ko po siya, pinuhunanan ko po na worth 18,000 po. 18,000! Wow! Ang laking halaga. Yung costume po is native po siya. Philippine-inspired po para po sa mga magsasaka. Festival po siya from Pahiyas Festival po. Ay, Kunin ko. mo nga, Doc. Ayan. Ito yon, ito ba yon? Ibang klase Ito ba? naman pala. Full pack naman po pala. Ito ba yon o iba pa yon? Ayan po Ito na yon. O, tingnan nyo naman. Eh, Oh, maganda nga naman talaga. maganda nga naman. Pinagawa mo pa ito. Opo. Ha? Ang daming mga beads, ang daming prutas. Malaki talagang gagastusin mo rito. Ito yung kanyang hiniram. Opo. So, ang bait mo naman, pinahiram mo. Best friend ko po kasi siya, walang alinlangan. Kasi kapag magkakaibigan, kami magtutulungan. Yung pagkokontesera, propesyon na ngayon yan, right? Propesyon na yan eh. Hanggang sa umabot ka kung hanggang saan ka aabot, di ba? Kung national pageant. Pero yung kontesera, marami talaga ang gumagawa niya mula pagkabata, 15 hanggang 25, di ba? Opo. Kasi magkano ang mga napapanalo nyo dyan? Depende po sa premyo kapag may piyestahan. Minsan sa piyesta po, kapag may piyesta sa isang lugar,
may 5,000, lalabanan na po namin yan, papatuhin po namin yan. Kasi po, sa hirap ng buhay po ngayon, kailangan din po namin na kumayon para din po sa family po namin. Siyempre, 5,000. Tapos, pero meron ka pa rin ibang trabaho, maliban sa pagko-contest. Wala na po. Ah, Ayan lang totoo? po talaga, kasi ako po yung talagang breadwinner ng family ko po. Okay. Paano pag walang contest? Eh di, ayun, patay butong tayo. Totoo ba? Totoo ba? Ilan kayo sa pamilya? Ano po, 3 po kami magkakapatid. Ako po yung nagpaaral sa kapatid ko ngayon. Yung isa running for cum laude na po. Wow, cum laude. Oo, Sa pinaaral. Bulacan State University po. Ang galing naman. Yung nanay at tatay mo buhay pa. Opo, wala pong trabaho, so ako po talaga bumubuhay po. Ay, nakakaloka. Nakakaloka na ikaw lang talaga ang nagtatrabaho. Ang dami-dami niya. Ba't ka naiiyak? Wala po, kasi kailangan ko pa lumuwas dito sa Manila para lang magtrabaho sa kanila. Kasi hindi naman utang na loob. Kumbaga, yun responsibilidad mo yun as anak. Kasi hindi naman po kung anak ka, pwede mong pabayaan yung pamilya mo. Siyempre, sa'yo pa rin nakasalala yung nila. Ganun talaga. Pagka pamilyang Pilipino talagang damayan, hindi mo matitiis. Yes. Diba, no? Kahit sakit sila sa ulo. Opo. Nabubuli ka, ano ang sinasabi laban sa'yo? Ayun nga, baklang bingot, baklang ngongo. Tapos, hindi ko na sila pinapansin kasi nga, totoo naman. Pero yung the best revenge ko sa kanila, pinapakita ko yung personality ko sa ibabaw na yung tablado na kahit ganito ko, wala naman ko yung panama pagdating sa talino ko. Ganyan. Oo naman, dyan nakukuha yan. Oo. Kasi, biro mo, tatawagin kang ganyan, di ba? Pero tinitiis mo, at saka rumarampa ka pa talaga na may corona. Paano mo nagagawa yon? Wala, din man lang naman ako sa kanila eh. Kasi hindi ko naman sila pagkakakitaan dahil kailangan ko kayong pansinin. Correct.